Ka-Express, nakakagulat na balita para sa buong basketball world. Matapos ang ilang buwan na pananabik at recovery mula sa injury, kumpirmado na, Kai Sotto maglalaro na muli ngayong October para sa kanyang bagong team sa Japan B-League, ang Koshigaya Alphas. Mahalaga ang pagbabalik na ito dahil hindi lang ito tungkol sa kanyang pro career, kundi malaki rin ang epekto nito sa Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers, lalo na kontra Guam. Mas magiging sulit ang ating pambansang kupunan sa pagbabalik ng ating 7-3 center. Sa kanyang taas, lakas at bagong kumpiyansa, si Kai ang pwedeng maging game changer sa ilalim ng basket. Tandaan, ang Guam ay hindi basta-bastang kalaban. May mga naturalized players at field Guam talents na pwedeng magbigay ng matinding laban. Kaya't malaking advantage para sa Gilas na makuha muli si Kai, kasama sina Kevin Cabao, Junmar Fajardo at Justin Brownlee. Ngayon ang tanong, gugulatin ba ng mas malakas na Gilas ang lahat sa pagbabalik ni Kai Sotto? Matagal nang inaabangan ng mga Pinoy basketball fans ang balita na ito. At ngayon, tuloy-tuloy na. Si Kai, ang 7-3 center na matagal nang tinuturing na future cornerstone ng Gilas, ay nakatakdang bumalik sa hardcourt ngayong October matapos ang ilang buwang pahinga at recovery mula sa kanyang injury. Ayon sa ulat, sasalang na siya sa panibagong yugto ng kanyang career sa Japan B-League para sa Koshigaya Alphas, at ito'y malinaw na senyales na handa na siyang bumalik sa laro, mas malakas at mas determinado. Kung babalikan natin, matagal nang pinoproblema ng Gilas ang kawalan ng matangkad at dominanting big man sa ilalim. Yes, andyan si Junmar Fajardo at na si AJ Edo, pero iba pa rin ang presensya ni Kai. Sa taas niyang 7'3", mahirap siyang sabayan, at mas lalo na ngayong mas malaki at mas define na ang kanyang pangangatawan matapos ang kanyang training at rehabilitation. Well, sa totoo lang, maraming netizens ang nagkumpara sa kanya sa transformation ni Shaquille O'Neal nung kabataan nito. Malaki, malakas, at may killer instinct. Ang timing ng comeback ni Kai ay sobrang sakto rin. Sa darating na October, muling magsisimula ang laban ng Gilas sa qualifiers kung saan mahalaga ang bawat panalo para makapasok sa FIBA World Cup 2027 na gaganapin sa Qatar. At kung tutuusin, ang Guam ay hindi dapat maliitin. May mga solidong field Guam players tulad ni Jericho Cruz, reigning PBA Finals MVP, na kayang magbigay ng scoring at energy para sa kupunan. Kung walang Kai, tiyak na mas mahirap ang laban ng Gilas, pero dahil sa kanyang pagbabalik, mas nagiging buo ang rotation ni Coach Tim Code. Imagine mo, Kai Sotto at Junmar Fajardo sa ilalim, Kevin Cabao sa stretch 4, Justin Brownlee sa wing at isang mabilis na guard, tulad ni Sergio Perez o Scottie Thompson sa backcourt. Para bang all-around at balance ang lineup? May depensa, may opensa at higit sa lahat, may height advantage na matagal nang pinapangarap ng mga Pinoy fans. Ngayon, hindi na lang ito simpleng pagbabalik, ito isang nakakagulat na comeback na posibleng magbukas ng bagong era para sa Gilas. Dahil kung si Kai ay mag-perform ng consistent at injury-free, pwede nating asahan na ang Pilipinas ay muling magiging banta, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Well, sa madaling salita, ang tanong ng lahat, handa na ba ang Guam sa mas malakas na Gilas na may Kai Sotto? O baka naman ito na ang simula ng panibagong yugto kung saan ang ating pambansang kupunan ay muling gugulatin ang lahat. Kung titingnan, ang darating na laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam, malinaw na magiging mas mabigat ang opensa at depensa ng kupunan dahil sa pagbabalik ni Kai. Matagal na problema ng Gilas ang pagkakaroon ng matangkad na rim protector at post presence, at si Kai ang eksaktong sagot dito. Sa kanyang taas na 7'3", kaya niyang baguhin ang tira ng kahit sinong kalaban sa ilalim at magbigay ng solidong depensa laban sa malalakas na big man ng ibang bansa. Pero hindi lang depensa ang dalang bago ni Kai. Ngayon, mas lumalakas at mas nag-mature ang kanyang laro. Aasahan na rin ang mas malawak na arsenal sa opensa. Mula sa kanyang hook shot, all-around jumper hanggang sa kanyang pick and roll plays, kasama ang mga guards ng Gilas, magiging malaking headache siya para sa Guam. Lalo pat ang Guam ay may ilang big man na hindi singtangkad ni Kai, tiyak na magiging malaking advantage ito sa rebounding at shot blocking department. Isa pa, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang tungkol sa kanyang individual skills. Ito ay psychological boost para sa buong Gilas squad. Kapag nakikita ng mga kakampi na may towering presence sila sa gitna, nagiging mas kampante silang umatake at maglaro ng mas agresibong depensa.
Alam nilang may huling linya ng depensa sila sa ilalim at kung isasabay pa si Kevin Kimbao sa starting unit, magmumukhang mas kompleto ang Gilas. Si KQ ang modern stretch big na may kakayahang bumitaw sa labas, magpasa sa mga cutters at magbukas ng spacing para kay Kai. Kung tutusin, ang kombinasyon ni Kai at KQ ay maihalin tulad sa Twin Tower system na matagal nang ginagamit ng malalakas na national teams. Si Kai bilang anchor sa loob at si KQ bilang facilitator at versatile forward na pwedeng sumabay sa mga guard-heavy play ng Gilas. Kapag gumana ang kombinasyon na ito, sigurado mababawasan ang problema ng Gilas sa slow start na nakita sa mga nakaraang laro. Para sa Guam naman, hindi biro ang hamon na kaharap nila. Sa kanilang lineup, may ilang veteranong guards na mabilis at matibay sa transition offense, pero pagdating sa interior, malaking hamon ang pagbabantay kay Kai. Kung pipilitin nilang i-double team siya, tiyak na makakahanap ng open shots sina KQ, Dwight Ramos at Renz Abando sa perimeter. Sa madaling salita, mas magiging unpredictable at mas explosive ang Gilas offense. Dito makikita kung gaano kahalaga ang timing sa pagbabalik ni Kai. Sa October, eksaktong oras na mahasa ang chemistry ng Gilas bago sumabak sa mas malaking laban sa qualifiers. At kung makakuha sila ng convincing win kontra Guam, magiging malinaw na mensahe ito sa buong Asia at Oceania. Handa na ulit ang Pilipinas na makipagsabayan at mas sulit ang kanilang frontline kaysa dati. Kaya tanong ngayon, Kai Sotto plus Kevin Kimbao sa frontline, sapat na ba para siguraduhin ang panalo ng Gilas kontra Guam? Kung pagbabalikan ang nakaraang kampanya ng Gilas, malinaw ang isa sa mga naging kahinaan ng kupunan, consistency sa loob. Madalas ay bumabagal ang opensa kapag nawawala ang rim protection at inside presence. Kaya naman ang pagbabalik ni Kai ngayong October ay hindi lamang simpleng balita, ito ay game changer para sa ating national team. Ang timing ay perfecto dahil matatapat ito sa crucial game ng Gilas kontra Guam para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Siguradong magiging malaking dagok ito para sa kalaban. Si Kai na ngayon ay mas matured sa kanyang laro ay makakapagdala ng dagdag na depensa, rebounding at towering intimidation sa loob ng ring. Sa bawat laban, ang kanyang presence ay nagbibigay ng kumpiyansa hindi lamang sa kanyang mga kakampi, kundi pati na rin sa mga fans na sabik siyang makita sa national jersey. Sa tingin niyo ba ka-express sapat na ang pagbabalik ni Kai para masabing complete package na ulit ang Gilas kontra Guam? O kailangan pa rin ng dagdag na tweaks sa rotation para tuluyang makuha ang panalo? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.